Ikaw pa rin po yung nakikinig sa number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, huwag sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Good morning, Metro and Mega Manila, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, partner. Good morning! At sa lahat ng mga pinanganak ng may mga kapatid, di ba? partner? Alam mo, nakakaano lang talaga, nakakamiss lang. Kasi dito sa letter sender natin, sa storya ngayon, partner, ha? Oo. Medyo kailangan ko ng tulong mo dito. Bakit? Dahil ako yung nag-iisang anak kasi. Yun ang akala mo. Ay! Mali! Charot. Totoo naman. Oo. Pero marami kami sa iba. Oy! Grabe naman yun. Iba ngayon ha, iba yung letter sender natin. Iba yung story natin. Iba yung dating ng story natin ngayon. Oo. Hindi siya love story, pero may pagka, Oo, 'di ba? pamilya Pero pa rin eh. pamilya. Syempre naman ang love naman ay hindi yan limited lamang sa Correct. romantic love. Yes. Dito sa Lihim ng Liham, pwede natin pag-usapan yung pagkakaibigan, pamilya, At trabaho. trabaho, Pwede. ayan, tapos Sa boss. Sa boss. sa boss. Oh, wala. Of course, romantic love stories are welcome. Yes, Di ba? Pero partner, pag-usapan natin, gaano nga ba kabigat o kahirap yung akuin mo yung responsibilidad ng kasama mo sa pamilya, ng kapatid mo, per se. Ito na lang partner, no? I-ano ko na lang, ibabase ko lang to, ibibase ko lang to sa mga nakwento sa akin ng mga kaibigan ko na may mga kapatid din na katulad ng sitwasyon niya na inako ang gantong responsibilidad. Oo. Kasi mahirap yun, iba talaga. Oo. Pero siyempre kapatid mo yan, talagang ipaglalaban mo ng patayan yan. Oo. Wag naman tayo dun mapunta sa part na yun, no? Kumbaga yun yung parang kasabihan, no? Oo. Ng Ilalaban mo. ng bawat pamilya. 'Di ba? Bawal apihin, bawal kinti, bawal ano yan, may tawag dun sa term na yun eh. Basta basta ano yun, ano tawag dun, Ako, naniniwala ako, pwede kong apihin yung kapatid ko. Pwede kong pwede yun. alipinin yung kapatid ko. yan. Pwede kong pagtripan. Pero pag iba yung gumawa nun, ay Diba? hindi tayo Ano pala yun? magkakasundo. Partner kantiin. Ang tawag- Kantiin. Yun, masyadong malalim kasi. Baka iba yung ma-mention mo. Iba kasi, ang alam ko kasi kain eh. Pero puro kain lang. Wag. Pero yun, going back sa atin, yun nga partner, ang inaano ko doon sa ating kaibigan na talagang iba rin syempre. Dahil nagsasabi siya ng mga problema nila sa pamilya nila. So talagang iba at sobrang sakit sa damdamin nila na gano'n ang nangyayari sa kapatid niya. Lalo na't babae yon partner. Oo. At saka lalo na pag ikaw yung ate. Yan, Tapos isa alam pa mo yan. yon, yung mas bata sa Yung bunso, sabihin na natin bunso. Oo, yung napariwara. Yan. Diba? Yung kahit ilang beses mo siyang payuhan, matigas ang ulo, hindi nakikinig. Sa totoo lang naman talaga, tayo nga sa mga magkakaibigan, at ano pa ba, kasama sa trabaho, kapag kahit anong advice mo naman dyan kung hindi naman makikinig, hindi makikinig yan. Kumbaga, makikinig pala, pero hindi naman gagawin. Lalabas sa kabilang tenga. Oo, pasok sa tenga, labas sa kabila, gano'n. Oo. Kasi minsan meron silang thinking na, 'di ba, madalas nating sinasabi sa mga mas nakababata sa atin na papunta ka pa lang, pabalik na ako. Totoo naman. Pero sila naman kasi very eager sila to try for themselves kung ano yung epekto nung gagawin na yun nila. Tsaka dala na rin to ako, nakikita ko dito, partner, dala na rin sa mga nakapaligid sa kanilang mga kaibigan, mga kapatid. Ganyan. Peer pressure, environment. May ganyan nangyari. Hindi natin alam kung ano ba talaga yung exact na pwede nating i-pinpoint. But ang daming factors. Dami, lalo na ngayon, di ba? Maraming kabataan ngayon ang mapupusok. Ay, totoo yan. Diba? Iba yung ibang generation ngayon Pag-usapan natin, partner, yung parang disappointment mo doon sa parte ng pamilya mo o doon sa kapatid mo na dapat makakatulong na sa pamilya pero nabuntis. Kasi di ba, sa totoong buhay naman Very talaga. Pinoy Very Pinoy talaga na, kumbaga, eto na, nakita mo na yung pag-asa na siya ay, kumbaga, Aalagwa na sa buhay. Gaganda na yung future, ganon. Pero hindi natin masasabi ang panahon talaga. Time will tell. Pero eto nangyari, wala naman tayong magagawa. Pamilya natin yan Kung if ever ganon mangyari sa kapatid mo, o dito lalo na sa ating letter sender, tanggapin mo na. Kumbaga, may sariling buhay na yan, may sariling desisyon yan Yun nga lang, partner, yung sariling buhay niya na yun, nakadepende pa rin sa kanilang pamilya. Pero ang gagawin ko, iba, kung ako yung Kung itong ikaw letter sender, sasabihin ko yung lalaki ang gumawa ng paraan. Loko-loko siya, di ba? Nabuntis to Yun di nga, ba? oo. Siya gumawa ng paraan at wala akong ang sasabihin ko lang, ginawa niyo yan, panindigan nyo yan, ganon. Kasi alam mo, hindi mo pwede dapat i-baby ang kapatid mo ngayon, lalo na sa sitwasyong ganito. Hindi biro to buhay ang nakasalalay dito. Totoo. Lalo na yung batang dinadala niya. So, pag ganyan, ako, sasabihin ko lang na
dapat gumawa ng paraan yung lalaki at gusto ko siyang kausapin. Oo. Yun ang- Ay! yun Ibang ang- klaseng Hindi, Jimbo. yun ang yun ang talagang didikdikin ko talaga na parang bawang. Ganon. Responsibilidad niya yan eh. Ang hirap kasi partner na imagine ko, yung tipong, ito na nandiyan na tayo. Meron tayo kasing mga expectations sa mga family members. Lalo na kung alam mo na mahirap yung buhay ninyo. Tapos kapag napapag-usapan ninyo na, balang araw. May mga pangarap kayo magkakapatid eh. Lahat naman. Tapos lahat biglang naman. may nadulas. Mm-mm. Diba? Tapos yung expectation mo, naging disappointment siya. Ang hirap din kasi partner, ako naka-witness na ako ng mga pamilya na minsan ang nangarap pero may nadulas. Mm-mm. Tapos medyo nahirapan pa rin sila pero tulong-tulong pa rin Andun sila. pa rin naman talaga. Oo. Kailangan, kumbaga, pamilya mo yun, walang iwanan sa ere. Oo. Pero syempre, ang gusto ko lang dito, ibig ko sabihin ng kanina sa sinasabi ko, partner, na, oo, tutulong kami. Pero iba pa rin yung lalaki na nakadisgrasya sa'yo, dapat siya ang gumagawa ng paraan. Pero alam mo partner, parang nasasabi mo lang yan eh. Kasi iba kapag kapag dala mo talaga yung responsibilidad at alam mo na parang walang diskarte tong mga batang to. Ikaw pa rin yung mabiburden talaga, ikaw pa rin yung mabibigatan. Kasi kahit pa, may mga tao kasi 'di ba partner na, yan tulad mo na, hindi, dapat kausapin kayo lalaki niyan, dapat ikaw gumawa ng paraan kasi ikaw nakabuntis dito. But at the end of the day, pag nakikita mo, ano ba to? Alam yan itong lalaking to, walang ambag sa life, walang Kasi diskarte. ako yung tipong tao, partner, na ginawa niyo yan eh. Pares yung gusto. Ngayon, mabuhay kayong dalawa. Ganun ako eh. Bilang sa akin bilang tatay. Ito na. Ganyan kasi sinasabi ko sa anak ko eh. Sinasabi ko sa kanila, lalo yung sa panganay ko. Kasi si Rich, tama ba ilang taon na si na, 28 na yata, 27. Mga nasa 20, tamang edad na siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, nung bata pa siya, partner, yung mga nasa 20s, ganyan, 20. Sinasabi ko sa kanya, tandaan mo to. Kapag ikaw ay nadisgrasya, sabi ko sa kanya, oo, nandito yung suporta ko, pero tandaan mo, hindi kita patitirahin dito sa bahay. Ayun! Umalis kayo. At para maramdaman ninyo ang hirap ng buhay. Oo. Kasi siyempre, alam ka naman, bebihin mo pa. Ikaw pa bibili ng gatas. Diaper. Tapos palamunin pa yung loko-lokong lalaki. Lalaki. Doon pa makikikain Doon sa pa inyo. makikikain. Tapos malakas pang kumain. Diba? Yun yung kagad na sinasabi, pinapangunahan ko na pagdating ng panahon, if ever ganyan namang mangyayari sa'yo, lumayas kayo dito. Kumuha kayo ng apartment. Ang sabi nila, partner, sabi mo lang yan. Hindi, talaga ako, ganyan ako. Ganyan ako. Pag daw nakita mo yung apo, naku, mabubura lahat daw ng galit at sama ng loob mo. Nandun na yun, nandun na talaga yung kirot. Nandun pa rin, syempre, tatay ka eh. Gagawin mo lahat. Pero gusto ko talaga sa kanila ma-experience na hindi ang buhay ng ganyang may asawa o disgrasya ka ay hindi naman ganun kadali. Hindi siya biro. Hindi biro. Talagang ginusto nyo yan, panindigan nyo, patunayan nyo sa akin. Kasi hindi sila matututo kapag inako mo lahat eh. Totoo naman. Matututo yan. Diba? Ikaw nga natuto ka eh. Oo. Kasi alam mong walang sasalo sa'yo. Wala tingnan mo nga ako, nag-iisang anak ako. Oo. Talagang, Ang tagapagmana. Oy! Tama. Pero ang ko naman doon, syempre, ako yung tipong, napaniwala na naman ako, partner. Yung nga lang, kung babae ako, baka 10 na anak ko. Kaso lang. Pinagpapasalamat mong naging lalaki ka. Pasalamat na lang. Sabi nga ng Ermat ko, buti na lang, lalaki yung anak natin. Oo. Yung sinasabi ko na ako, swerte lang din ako dahil nga, na-lease din yung daan ko. Yung aking mga... Aminado ka naman Aminado naman ako dyan. Pero pinatunayan ka pa rin na, hindi, nakakaawa, no? Mahirap ang buhay. So, mapapaisip ka eh. At napaisip ako dahil hinayaan ako ng Ermat ko, Ermat to, parang kanto ng mother ko tsaka father ko na magising sa katotohanan na ang buhay ay hindi madali. Totoo. Lahat yan ay talaga namang pinagpaplanuan, pinaghihirapan. Totoo yan. Alam mo yun yung magandang part, yung bumalik ka sa tamang daan. Ako naniniwala ako, partner, na dumadating tayo dun sa point na kahit pagano tayo napariwara, babalik at babalik tayo sa totoong tamang daan. Totoo naman. Tsaka at totoo, babalik ka talaga kapag nasa tamang kaibigan ka rin. Yung mga nasa circle of friends mo, na sila mismo ang susuporta sa'yo at talagang, yun nga eh, ayun ang napaka-unfair sa buhay natin, no? Na may mga kaibigan tayo, napunta tayo doon sa tamang mga kaibigan. Maling mga kaibigan na may problema ka na, napariwara ka pa dahil sa mga kaibigan mo loko-loko. Oo nga. May ganun. Kaya sabi ko, nahirapan ako mag-adjust. Akala ko napapagod ka na magsalita. Hindi ako napapagod. Sinasabi ko lang yung aking experience. Alam mo, etong stasyon na to, itong Energy FM,
ito yung talaga yung storya ng buhay na totoo eh. Yung talagang hindi invento. Sabi ko ngayon totoo na lahat pinaghihirapan. Sabi ko nga eh, Ma, nung ulam. Ay! Mali! Yung anong ulam? Bakit naman napunta sa ulam yung usapan? Sorry. Oo. Hindi, pero sa totoo lang, ang ending nito, ng tinutumbok namin dalawa ni Jimbo, alam mo, kahit pagano tayo kagalit sa isang tao, kung kapatid natin yan at parte ng pamilya natin yan, kahit pa sabihin mong bahala ka na sa buhay mo, meron pa rin inkling feeling in your heart, deep in your heart, na gusto mo pa rin tulungan. Nandun tayo sa punto na i-monitor pa rin natin sila kahit sila ay umalis. Oo. Nandun pa rin yun. Kahit pa masama yung ginawa nila sa atin, tapos tatalikuran mo na, marong may feeling pa rin sa likod ng isip mo na, ano kayang ginagawa niya? Ano kayang, kamusta na kaya siya? Yan. Ang mindset kasi ng mga magulang, sinasabi na lang, sige, lumayas kayo dito at kumuha na lang kayo ng apartment at alamin nyo yung buhay kung gaano kahirap. Kaya nandun yung point na gusto lang natin patunayan sa kanila na, eto ha. Na may consequences yung mga ginagawa ninyo. Nasargo mo. Diba? Na may kapalit lahat ng ginagawa ninyo. Diba? At saka hindi naman habang buhay, habang tumatanggal at lumalaki sila, lalo yung bata, ganun lang. Oo. Hayaan lang natin sila. Oo. Partner, sorry maputol kita dyan ha. Ito, magbasa tayo ng konting comments dito. Ang sabi ni Grace Lasal, yung kapatid mo matigas ang ulo at walang pakialam sa pamilya. Tapos sa inyo naman sa huli ang takbo. Wala kang magagawa kundi suportahan na lang siya kasi buntis siya. Nakakaawa din naman kung pababayaan mo na lang siya. Kapatid mo pa rin yan at mahal mo siya. Ano sabi dyan, partner? Sabi ni Arch, my friend nandyan sa US, very common na itong story na ito in today's society sa Pinas. Mga mapupusok na kabataan at di alam kung anong pinapasok. Pero ano ba ang magagawa mo? Tulad ng sinabi mo, kapamilya yan at hindi basta-basta matatalikuran dahil pangga din sila. Charot! As per her, jowa, dapat mag-step up siya dahil dapat mas cargo niya yan dahil magiging anak niya ang daladala ng kapatid mo. Ang conversation about responsibility has to happen between you and your family and his. So, diba? Ito naman. Sabi ni Sir Rain Sayer. DV. Maulang umaga po dito sa HK. Sa Hong Kong. Dito, mulan din po kanina. Sa'yo, ate girl, natural lang magreklamo. Pero, wag mo subukan ang kapatid mo kasi... Partner, sukuan. Sorry, Doc Eric, mukhang kailangan ko na palitan yung lente ko. Kailangan palitan, itaas ng konti, Doc Eric, ng kulyan. From the beginning. Yeah. Palitin natin. Partner, i-guide mo ako ha. Ito, sabi kasi, sa'yo, ate girl, natural lang na magreklamo pero wag mo sukuan ang kapatid mo. Kasi ngayon, kayo mas kailangan. No matter what happen, andyan, yan, tulungan na lang. Tulungan mo ulit siya, papaano bumangon at magsimula ulit. Based on my experience lang, ganyan ako noon hanggang sa narating ko yung ano man ako ngayon. Dahil hindi nila ako sinukuan hanggang nakabangon ako. Yan, napakahaba ang pinupunta niya yon. Pagod. Oo, ha. Sabi naman ni Darwin, mahirap yung mga may kapatid kang black sheep pero need talaga minsan na pagsabihan ng kapatid mo sa nagawa niyang problema. Your brother must realize about the hard way, yung hirap sa pagkakataon o pagkakaroon ng isang pamilya. Diba? But anyways, kung ano man yan ang ending nito, sinasabi namin ni Jimbo is that family yan, kahit pa gusto mong parusahan sila, ipahandle sa kanila yung consequences ng ginawa nila, I'm sure deep in your heart, meron parte pa rin na gusto mo silang mapabuti pa rin, alagaan pa din. Lalo na sa bata. Yes. Ay nako. Partner, 8:31 ng umaga sa lahat po ng mga nandyan po sa radyo. Sige lang po, tayo po ay mag-sound trip po muna ng malala at mabisang-mabisa. Pero sa lahat po ng mga nandyan po sa Facebook at saka TikTok namin, magkikwentuhan pa po tayo. Okay. Partner, ihabol na natin ito. May babati tayo. Go! Babati daw yung mga tropa natin dyan na nakasakay sa Bataan Transit. Bus 158, biyaheng Mariveles, Bataan. Lalo na po sa aking driver si Jeffrey Peña. Pagbati mo lang kay Konduktor Isko at eto, partner, good morning daw sa ating mga panggan. Oy, good morning sa mga kasamahan ko dito sa Ken and Retransport. Ayan, ito yung kanina, sabi ni Ryan Casino. Gandang umaga. Okay, so sa lahat po ng mga nandyan po sa Facebook, kwentuhan pa po tayo ha. Siyempre naman, maraming salamat po. Nakasama niyo po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Happy weekend sa'yo, partner. Ako po ang inyong Jimbo Labog na Jimbo Lucis DJ. Ako po si Jimbo. At syempre naman, magkikita-kita po tayo sa susunod na linggo. Same time, same frequency.
Susunod na po si Sheena! Dito lang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawang sabing radyo. Sabihin mo! Energy! DJ Lindsay at DJ Jimbo.